Will be demonstrating how our product will help you on a daily basis. So I request them to choose that they hand overlay when you flat the question and part of one now. 他这个还挺大，才把那个还挺大，还不一样的， A reading from the Holy Gospel according to Luke. คนส่วนวันนะครับการร่วมวันนะครับคนส่วนกระข่าวนะครับ Kung ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon, palakpakan natin. Praise God. Hallelujah. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, nagdakilat sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin, upang kaming lahat ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katuwiran. O Diyos, loobin mo nawa na kami pong lahat ay inyong samahan sa oras na ito. Muli pong iunat yung mapagpatong ibalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman ng sakit mula ulo hanggang talampakan sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nanghihina at bibigatan ninyo pong pag-aani palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas inyo pong ipagkaloob at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang bawat minuto at ang mabuting balitang ating ihahatid, upang ito'y magbigay sa amin ng buhay at kalakasan sa bawat makikinig at makakarinig ito, upang ito maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po natin ang malakas ng ating buhay, manal at makapangyarihang Diyos. Brothers and sisters, dahil ito po ang pinakahuling gawain para sa taong ito, dito sa Sagrada Village at sa iba pa mga lugar na pupuntahan, ito po ang aking Christmas healing message para po dito sa taong ito. Pagkamat ang huling gawain ito ay hindi ko alam po ito po ay Christmas salo-salo o talagang may mga pa-exchange gift pa. Kasi yung ibang mga preachers gusto makisalo sa aton. Anyways, let's take a reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Matthew chapter 11, verses 2 to 11. Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ika-11 kabanata, simula talatang 2 hanggang 11. Matthew chapter 11, verses 2 to 11. When John heard in prison what Christ was doing, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who was to come, or should we expect someone else?" Jesus replied,
Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Blessed is the man who does not fall away on account of me. As John's disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd about John. What did you go out into the desert to see? A reed swayed by the wind. If not, what did you go? Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. I tell you the truth, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga lagat at pinatatanong sa kanya, kayo po ba ay ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga ito, sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdarami ng marangal o maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita ng ikatlong linggo ng Adbyento, which is Gaudete Sunday, para po sa ating lahat, buhat sa ating Panginoon. Pinupuri ka namin. Let us join to the world, the Lord is come. Himala ng Pasko, darating na sa mga tao, isang pala. Himala ng Pasko, ay darating na sa lahat ng tao, ay kanyang palagaya. Himala ng Pasko, ay darating na sa mga tao, lubos na
libutan Malungkot sa ating buhay na walang hanggan Himala ng Pasko ay darating na Sa lahat ng tao, lubos ng pagpapala Himala ng Pasko ay darating na Sa lahat ng tao, may pananampalataya Okay saya ng Pasko darating Mga tagal sa langit ay nagbibinig Si Cristo ay sa kilang sa sanlibutan Malungkot sa ating buhay na walang hanggan Okay saya Pasko ay darating na lahat ng tao may pananampalataya Himala ng Pasko ay darating na sa mga tao lubos ang pagpapala Himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng tao may pananampalataya Himala ng Pasko. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Gusto ko nakikoring ang tono doon sa kantang Himala ng Pasko. Bago po kayo paupuin. Himala ng Pasko ay darating na sa mga taong lubos ang pagpapala. Himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng taong may pananampalataya. Amen. Yung tono ni Brother Edgar, medyo sa lahat ng tao may pananampalataya. Hindi yun. Dapat po, sa lahat ng tao may pananampalataya. Amen. Sige po. Opo na po lahat. At dahil ito po ang huling gawain bago po ibigay ang mensaheng ito, humihingi po ang Tapat Pa Youth Execom ng list ng mga pangalan ng mga kabataang sasama sa Youth Jam ngayong darating na linggo, December 14. Ano po? Wala? Sister Mary, wala pa bang mga youth na dito sa Bagong Bayan? Marami! Marami daw eh. Dito wala. Palayan meron. Pero sa ibang mga lugar, gaya ng Palayan, Lower Bicutan. sa Bagong Bayan, sakop ng Sagrada. Sagrada Pamilya Chapter. Sa Palayan lang po. Palayan lang, no? Iki. Si Sister Rhea. Yun. Palayan lang palang may mga youth, no? Yung ibang mga chapters na kung may mga youth na ang edad ay 15 hanggang 30 anyos, ay kailangan po before 6 p.m. may forward na sa amin at may bigay namin sa Execom ng youth. Amen? Siyempre, marami tayong ganap ngayong buwan. Tulad last Saturday, natatapos lang ng Advent Recollection kung saan kasama ang El Shaddai community dito sa Tapat Pa sa mga nakisa sa Santa Clara de Montepalco. Tapos kahapon, December 7, may Vicariate Christmas Gift Giving. Tinapos na namin. Tapos na. Ang hindi pa nagaganap, yung Youth Jam. At saka Christmas party. May pa-Christmas party pa ang mga chapters na tumapat ng linggo, imbis na itapat sa mismong huling gawain. Bakit? Ang tanong, bakit kaya? Sabi ni Sister Jo, ambot. Hallelujah. Purihin natin ang buhay na Diyos. May tapat pa Christmas celebration tayo sa Disyembre 19. Saan? Sa Ligaya ng Panginoon Multipurpose Hall.
Bakit? Kagaya na, ang ina-expect nila, sumayaw ang inyong lingkod, ay ampot sa imo dudong. Magka-partner tayo ah. Hallelujah. Pag ako pumalya sa pagsasayaw, sisingilin ko kayo. Hallelujah. And then, December 20, anong meron? Christmas Global Celebration sa Amber. Pagkatapos ano pa? After ng Noche Buena sa ating mga tahanan, December 25, sa College of Divine Wisdom Chapel, anong meron? Christmas Day Dawn Mass. Amen. Bakit mahalaga ang Christmas Day Dawn Mass? Sapagkat ating pong inaalala ang dakilang kapanganakan ng ating dakilang manunubos, ang ating Panginoong Hesus. At tinitiyak ko po na sa pagpasok ng 2026, ito na ang panibagong taon ng greater glory ng ating dakilang El Shaddai. Amen! Yung palakpak nyo, mapupunti na agad ha. Amen? Anyways, ito ang magiging ulo ng makalangit na balita ngayong darating na Gaudete Sunday. At ito'y pamamagatan kong undoubted faith. Pananampalatayang hindi nag-aalinlangan. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, nag-aalinlangan ka pa rin ba? Anong sagot ng katabi niyo? Of course, hindi. No? Si Juan Bautista, na tagapanguna ni Kristo Jesus, ay nakaranas ng sandaling pagdududa habang siya po ay nasaan? Nasa kulungan. Bakit siya nasa kulungan? Ipinakulong ni King Herod ng Antipas. Dahil ano? Dahil sumisiping daw si King Herod sa asawa ng hipag niyang si Herodia. si King Philip. Tapos ang naging anak niya, sino? Solomon. Hallelujah. Nagpadala siya ng mga alagad upang tanungin ang Panginoong Hesus kung siya ba ang Mesiyas na darating. Alam niyo, hindi sumagot ang Panginoong Hesus ng panumbat, kundi kundi siya'y sumagot ng katunayan. Ano po ang katunayan? Ano po ba ang kasulatan at pagpapala? Ito ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang taong hindi tatalikod o di nag-aalinlangan sa akin. Yung palakpak ko, hindi palakpak ng nagagalak ng para sa Pasko. Sabi sa akin ni Sister Mary, paulit-ulit akong sinabihan, Brother Ryan, huwag ka nang magpataba. Actually, alam niyo sa totoo lang, hindi niyo na kailangan itanong kung ilang taon ako. 35. 42. Ano po? Sabi ni Sister, mukha daw akong 41. Sabi niya, diba, 45. Mali. 41 at kalahati. 42 years of age.
still single. Amen. Still single. Isa pa ito si Nuno Pins. Sarap singilin ng ano eh. Kape. Anyways, ito ang aking tanong. Paano tayo mamuhay nang may pananampalatayang hindi nag-aalinlangan? How do we live with undoubted faith? Una sa lahat, higit sa lahat, the first thing to do is look back to what God has already done. Huminga ng balik-tanaw sa mga ginawa ng ating Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, look back to what God has already done. According to Matthew chapter 11, verse 4 and 5. Basahin po natin ang malalim sa Ingles at babasahin ko sa Tagalog. Jesus replied, "Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor." Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita." Purihin si Jesus. Yan ang Christmas message. Look back on what God had already done. Lalo na tayong lahat na may pananampalatayang hindi nag-aalinlangan. Lalo-lalo na patapos na ang 2025. Lahat ng mga hinarap natin sa taong ito, ay kayang-kayang maging pagbabalik tanaw sa mga pangyayari sa taong ito. May masaya, may malungkot na nakakabigla, kagaya nangyari kay Brother Rex America in the Philippines noong July 22. Kasagsagan pa lang ng ulan na may kasamang baha, ay saka naman biglang dinedbol ng panahon. Bakit nga ba? Malamang sabi ng Lord, "Anak, kung anong misyon hindi tinuloy ng Papa mo, ikaw magpapatuloy." Nakakabigla. Bagamat may ilan ay hindi makapaniwala na siya'y wala na, pero pinatatag ng Diyos ang inyong lingkod. You know why? Sapagkat kasama pa rin sa puso natin si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Amen po ba? Now, tunghayan natin ang Psalm chapter 77, verse 11. "I will remember the deeds of the Lord. Aking alalahanin
aking aalalahanin ang mga gawa ni Yahweh. Alalahanin kung anong ginawa ni Yahweh El Shaddai sa buhay natin. Bakit kamo? Kahit ikaw ay nabigla sa pagkawala ng mahal mo sa buhay, hindi ka pa rin nalungkot. Bakit kamo? Tingnan niyo si Brother Ryan America. Kahit wala ng papa niya, bagamat nakakayak malaman na wala ng papa namin, humilig pa ako kay Yahweh El Shaddai. Bagamat ako'y umiyak, ang sabi ko, patatagin mo ko sa kabila ng kalungkutan. Amen. Amen. Hindi ako nabagot. Hindi ako nalumo. May sakit ng pagkawala. Hindi ko pinaranas. Sa halip ang hiniling ko, patatagin ako. Alam niyo po, nung libing ng father ko, parang gusto ko iiyak. Kaya lang, pinigilan ko. Bakit? Sapagkat ang sabi, hindi dapat ikalungkot ang pagpanaw at pamamaalam ng isang tao. Amen. Amen. Malay natin, si Brother Rex America ng Philippines, nagwe-welcome Holy Spirit sa langit. Amen. Kasi na siya. Amen. Yung mga iniwan niya mga business, like yung Rex Luker, pinagpatuloy ng mga kapatid ng mama ko. Di Mama Luisa. Amen. Yung mga videos na iniwan niya sa YouTube, Take Over Holy Spirit TV, buhay pa rin. Even yung kanyang Facebook account, buhay pa rin. Bakit kamo? Yung Facebook account na iniwan ng father ko, iba ang humahawak. Amen? At iba ang magpapatuloy yung mga FB account at FB page na kanyang iniwan. Amen? Amen. At yung mission dito sa gawain ni El Shaddai na kanyang iniwan, ipinagpatuloy ng inyong lingkod. Purihin si Yahweh El Shaddai. According to the book of Lamentations chapter 3 verse 21 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed. Dahil sa dakilang pag-ibig ni Yahweh, tayo'y hindi malilipol. Amen. Amen. Dahil sa pag-ibig ni Yahweh El Shaddai, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, kailanman hindi tayo malilipol ng sari-saring panahong nagpapabigay ng kalungkutan sa bawat isa. Purihin si Yahweh El Shaddai. At mahalaga yung tinatawag na love, joy, and hope. Sabay tayo ngayong Pasko. Amen? Love, joy, and hope. Kailangan. Pag-ibig, kagalakan, at pag-asa ang bigay ni Yahweh El Shaddai sa bawat nakikinig at tumatanggap ng mensahe at kapahayagan ng buhay, banal
at makapangyarihang Diyos. Amen. So that's the first thing. Look back at what God has already done. The second thing, ano po ang sabi ng aklat ni Prophet Isaiah chapter 35 verse 5 and 6? Tingnan po natin ang aklat ni Prophet Isaiah. Isaiah chapter 35. Ganito po ang mababasa sa sariling wika. Sabi dito, ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ina. Amen. At ganito po ang pahayag ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 11 verse 10. Anong sabi ni Jesus? Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa inyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Purihin si Jesus. Pakinig sa patotoo ng banal na kasulatan. Ano pong sabi ng Romans chapter 10 verse 17? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Ang pananampalataya ay magmumula sa pakikinig ng mensahe at may mga ngaral tungkol kay Kristo. Amen. Amen po ba? Now, ano po ang sabi ng aklat ng mga awit? Awit 119, talatang 105. Ika nga sa wikang Ingles, your word is the lamp to my feet and your light to my path. Salita mo'y isang tanglaw sa aking salita mo'y tanglaw ang siyang gagabay o papatnubay. Liwanag mo sa landas kong daraanan. Amen. 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 Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Lalo na kayo mga nakatunghay sa content program na Healing Message from God through Kapahayagan TV, YouTube channel. Ang mensahe ng Diyos, ang siyang liwanag, ang pumapatnubay, natatanglaw, at ang liwanag ni Yahweh Al Shaddai sa landas na daraanan ng bawat isa. Purihin si Jesus.
At sinabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 8 verse 12, itong hindi makakalimutang talata. At itong pinakamahalaga, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ako ang ilaw ng sanlibutan, sabi ni Jesus. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na ano? Na nagbibigay dilim? Hindi. Ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi na lalakad sa kadiliman. Purihin si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner. Hindi si Brother Ryan America ng Taguig City, Philippines ang nagsasalita sa inyong harapan. Amen po ba? Ang naghahayag dito, si Yahweh El Shaddai. Palapakan si Yahweh El Shaddai. Amen? Bakit isinilang ang ating Panginoong Yesus? Bakit tinawag na Mesiyas ang Panginoong Yesus? Mula pa lamang sa sinapupunan ng Inang Birheng Maria, na ina ng Diyos at ina natin, siya'y isinilang sapagkat siya ang salita na naging tao at nakipamuhay sa bawat isa sa atin. Ang hina ng palakpak kay El Shaddai. Dito tayo sa ikatlong bagay na dapat po nating tandaan. The third thing to do is live confidently in who Jesus is. Mamuhay ng may tiwala sa kung sino ang Panginoong Yesus. According to Matthew chapter 11 verse 6, anong sabi ni Jesus? Mapalad ang tao hindi nag-aalinlangan sa akin. Amen? Blessed are those. Blessed is the man who does not fall away on account of me. Amen? Now, ano pa ang sinabi ng Matthew chapter 11 verse 11? Makinig ang may pandinig. Sabi dito, I tell you the truth, among those born of women here, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet, he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit, ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Amen. 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 Purihin si Jesus.
si Kristo Jesus na siyang berbo na naging tao at nakipamuhay sa atin. Ipinanganak ng ating mahal na Birheng si Maria sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Imagine po ninyo, our Blessed Mother, Blessed Virgin Mary, hindi po si Sister Mary Magtulis ha, kundi si Blessed Virgin Mary, the Mother of God and our Mother here in this Roman Catholic Church, ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Si Blessed Virgin Mary ay naglihi ng walang dungis na kasalanan. Bakit? Bakit ipinaglihi bakit naglihi ang mahal na Birhen ng walang dungis? Sapagkat siya'y lalang ng banal na Espiritu. Amen. At ano ang sabi ni Elizabeth na kanyang pinsan? Blessed are you among women, and blessed is the child whom you bear. Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang sanggol na dala-dala sa iyong sinapupunan. Amen? Amen. Si Blessed Virgin Mary, bagamat di pa siya nakipag-isang dibdib sa karpinterong matuwid sa Diyos na si Joseph, ni sexual intercourse, wala siyang experience. Pero siya'y naglihi ng walang dungis na kasalanan dahil siya'y lalang ng banal na Espiritu. Amen? Now, ano po ang sabi ni San Pablo po? Ano po ang sabi ng sulat sa mga Hebreyo? Hebrews chapter 12 verse 2. Sabi nga, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang panimula ng ating pananampalataya at siya din ang nagpapasakdal nito. Amen? Amen. At ano pa ang sabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 20 verse 29? Itong pahayag ni Kristo Jesus sa isa sa mga alagad na nag-aalinlangan, si Thomas. Ang sabi niya, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako makita. Amen. Amen. Purihin ang ating buhay, banal at kapangyarihan Diyos. Amen? Kaya, ngayon palamang, mga kapatid, isip-isipin ninyo, ngayong Kapaskuhan, meron ka bang ibibigay sa mga inaanak nimo? Ang hina. At habang ipinamimigay ang regalo
sa iyong inaanak. Isipin mo, ngayong regalong iabot mo sa iyong inaanak ay walang dilig iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos na siyang salita na naging tao at nakipamuhay sa atin, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. And this is my Christmas prayer request, that those in the hospital na may mga karamdaman, tanggapin ang mahimanang regalo buhat sa Panginoon, ang himanang kagalingan mula sa sakit at karamdaman. Amen. Amen. And I think napapanood ito ni Brother Arnold sa aking FB account. Kaya naka-FB live. At yung FB live na yan, after 30 days, para hindi mabura, dina-download ko na lang. Bakit kamo? Ayaw ko mauwi sa wala yung mga nilalive ko. Amen? Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. After mag-download, nire-re-upload ko. Either sa Facebook, sa YouTube, ang mahalaga, may hatid ang mensahe at kapahayagan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Purihin si Jesus. Ang bilang pangwakas ng mensahe nito, finally. Ngayon na kumanta ng finally. aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng magandang salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala sa gabay ng likod niya Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay kabuhay. Finally, Finally, ang buhay ko ngayon, sisikling ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi alikala. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagkahak sa landas ng kapapanalan. finally, Ako ngayon'y malaya na. ako ngayon malaya na. Finally, Ako ngayon'y mayaman na. ako ngayon mayaman na. Finally, Ako ngayon ay magaling na. ako ngayon ay magaling na. Finally, yes! Finally, Finally, yes! Finally, and finally, finally, yes! Finally! purihin si Yahweh sa ng kalakas. Paalala ko po, sa Anghel, habang umaawit ang finally, isa sa mga kapwa ko preachers sa tapat pa, pagkakantang finally, wing, 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 wing. Sa isip-isip ko, sabi ko, nangilig yata kumain ng kwek-kwek. Noong
Nung first time ko magtok sa napinggan, pagkakanta ng finally, ito mga yun, pag umawit, finally, tuturut. Sabi ko, tumuturutot yata ito mga to. Now the finally, ang pinaka-conclude is, John the Baptist questioned, but Jesus strengthened his faith. Today, the same Jesus Christ called us to rejoice with undoubted faith. It is because, number one, God has worked before. Noon pa man, kumikilos na ang Diyos. Pangalawa, God is speaking through His Word. Siya'y nagsasalita sa kanyang mga winika. And third one, Jesus is faithful and true. Tapat at tunay ang ating Panginoong Jesus. Purihin ang buhay na Diyos. Umawit po tayo bilang pamaskong healing song on Holy Night. Taas ang inyong mga kamay. The stars are brightly shining. It is the light of our real Savior's birth. Calling the world and still never find till He appears and this wondrous world. The thrill of love to everyone rejoices. My God praise and you and God is one.
Maraming salamat po sa mensahe kapahayagang pahatid mo sa amin, sapagat ito ang huling gawain para sa taong ito. O Diyos, patuloy mo kaming samahan, gabayan at ingatan sa aming paghahanda sa iyong dakilang kapanganakan, O Diyos. Lalo't higit sa pagsalubong ng panibagong taon ng kalendaryo na patuloy mong pinagpapala. Patuloy mo kaming samahan, gabayan at ingatan ang bawat isa sa amin, lalo't higit iyong mga nandito sa banal mong harapan. Pagpalay mo po ang mga nagtaguyod ng gawain dito sa dakong ito, simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit, manunugtog, at ang mga nagsusuporta sa iyong mananagawaan. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala tuwi-tuwi na sa ngalan mo, Jesus. Taas ang iyong mga dadalahan. At yung mga prayer request ay hindi pa man nagtataasan ng prayer request habang umaawit pa ng Holy Night ay biglang nagpulong agad. Sa susunod po, pakiusap lamang sa susunod po, nasa healing song pa lamang po, huwag mo muna magpulong ng prayer request sapagkat yung hanggat hindi pa na itataas. Hindi naman tayo nagmamadali. Amen. May time po na bilangin. Amen. Para po sa gayon, ay mabasbasan ng Panginoon yung mga kahilingan at handog. No? Para po sa gayon ay higit din pangyarihan na tupot basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ang inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya papapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa puting papel ng kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Amen. Paspasan ng kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanila ng husuntakal, siksik, liglig at umaapaw. At sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay, taglay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Yahweh Shaddai. Ito po ang aming sabat na langin, kaisa ng panambitang panalangin ng aming ina Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos, magpasa walang hanggan. Everybody say Amen. Amen. Everybody say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Maligayas po sa bawat isa sa demonstrating how our product will help you on a daily basis. So I've wasted I choose that the hand overlay when you flat the question but one now. I take the height of that. I will.
Gospel according to Luke. Con xuânวันนะครับวันร่วนวันนะครับcon xuân kakaoนะครับ Kung ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon, palakpakan natin